Parang araw-araw may bagong pasabog, di ba? Pero paano kung yung naglalabas mismo ng expose, isang pugante na wanted sa kasong pandarambong? Ngayon, bubusiin natin ang isang artikulo na tumatalakay sa tinatawag nilang The Zaldico Racket. Okay, simulan natin dito. Ganito ka-powerful sinimulan ng source article ang buong usapan. So mula pa lang dito, gets mo na agad yung tono nila, di ba? Sobrang skeptical sila dito sa tinatawag nilang The Zaldico Show. Isipin nyo to, isang pugante, wanted for plunder, tapos bigla na lang naglalabas siya ng sunod-sunod na video mula sa abroad. At sino ang target niya? Ang presidente mismo ng Pilipinas na inaakusahan niya ng, massive corruption. Ito yung eksena, ito yung setup na binibigay sa atin ng artikulo. Pero, heto na. Ayon sa artikulo, kapag sinilip mo na ng maigi yung mga detalye, dito na raw unti-unting nabubuwag ang buong narrative. At alam nyo kung ano yung unang-unang sinasabing bitak? Nasa timeline mismo. At dito may isang simple pero alam mo yun sobrang critical na tanong yung artikulo. Na base mismo sa mga sinabi ni Ko, paano ka raw magbabayad ng kickback para sa isang budget na, hindi pa nga nag-e-exist? Okay, so tingnan natin to. Dito raw talaga makikita yung sinasabing butas sa kwento. Sa kaliwa, sinasabi ni Ko na yung mga kickback binayaran daw noong January 2024. Pero sa kanan, yung opisyal na proseso, yung budget na pinag-uusapan, ipresenta pa lang sa Kongreso noong July 2024. So, paano yon? 6 na buwan yung pagitan, parang may hindi nagko-compute, di ba? At para sa source, hindi lang to basta-bastang pagkakamali. Sinasabi nila, ito ay isang mathematical and procedural impossibility. Ibig sabihin, sa lohika pa lang, sa proseso pa lang, talagang hindi pwedeng mangyari. Yon ang tingin nila. Tapos, hindi lang daw yung timeline ng problema. Ayon sa artikulo, pati raw yung mga figures, yung mga halaga, pabago-bago. Tingnan nyo, nagsimula raw sa 100 billion na budget insertion. Tapos biglang naging 25 billion sa kickbacks. Tapos naging 56 billion na raw na kabubuang bayad sa loob ng 3 taon. So anong punto ng source dito? Simple lang daw, kung totoo yung sinasabi mo, dapat consistent ang kwento mo, di ba? Hindi yan nagbabago. Pero itong narrative na to, para daw itong isang stage play, puro improvisation. Okay, so bukod sa mga sinasabing butas sa kwento, may isa pang anggulo na tinitingnan yung artikulo. Yung mismong papel na ginagampanan ni Zaldico. Siya ba talaga ay isang whistleblower? O baka naman iba? At dito ngayon, ipinapasok ng source itong term na to, bagman. Sino ba yung bagman? Siya yung, alam niyo yun, yung taga-kolekta, taga-dala o taga-distribute ng pera na galing sa iligal na paraan. So yan ang isang perspective na binibigay nila. At ang argumento ng artikulo base mismo sa mga sinabi ni Ko sa sarili niyang mga video. Na siya daw yung personal na nag-coordinate ng delivery ng cash kickbacks, na siya yung nagtransport ng mga maletang puno ng pera, nakipagtrabaho sa mga opisyal para mangolekta, so parang siya yung naging central logistics guy. Ayon sa artikulo, yung mga actions na yan, hindi raw yan tugma sa isang whistleblower. Mas swak daw yan sa description ng isang bagman. So ito na yung kasunod na tanong ng source at ito yung medyo mabigat. Kung totoo nga lahat ng sinasabi niya, kung hawak niya talaga ang ebidensya, bakit ayaw yang tumistigo sa ilalim ng panunumpa? Bakit sa video lang? Kasi binibigyang diin ng source yung malaking pagkakaiba nito. Sa korte ng social media, yung mga video, grabe ang impact niyan, di ba? Viral agad. Pero sa tunay na korte, sa korte ng batas, yung mga ganyang unsworn statements, lalo na't galing sa ibang bansa, it's considered hearsay. Ibig sabihin, wala yang legal na bigat bilang ebidensya. At dito na raw, ayon sa artikulo, lumabas yung sinasabi nilang tunay na motibo. Ito raw yung moment na, kumbaga sa pelikula, nahulog yung maskara at nakita na yung totoong mukha ng buong palabas na to. Anong nangyari? Ayon sa article, yung abogado daw ni Ko nag-alok. Ang deal, itigitin nyo yung pagkansela ng passport niya at ititigil din namin yung pag-release ng mga video. So para sa article, ito na yung patunay. Hindi raw ito tungkol sa paghahanap ng hustisya. Tungkol daw ito sa leverage. At ano naman ang naging sagot ng Pangulo sa di umano'y alok na to? Ayon sa source, diretsahan, hindi ako nakikipagnegosasyon sa mga kriminal. So dahil dyan, dito na tuluyang binago ng artikulo yung buong frame ng kwento.
Mula sa pagiging whistleblowing, ang tawag na nila dito ngayon ay extortion. Okay, so habang maingay yung kampanya ni Koyi sa social media, ano naman ang ginagawa ng gobyerno? Dito ngayon ipinapakita ng artikulo yung sinasabi nilang malaking-malaking pagkakaiba ng ingay kumpara sa totoong aksyon. Tingnan nyo tong comparison. Sa kaliwa, yung ingay. Yan yung mga video, yung mga dramatikong props, yung pressure sa social media. Tinatawag yan ng artikulo na performance. Sa kanan naman, yung aksyon. Pag-freeze ng assets, pagsasampa ng kaso, pag-issue ng arrest warrants. Ito naman yung tinatawag nilang proseso. Tahimik pero umuusad. At kung kailangan daw ng konkretong ebidensya ng aksyon, ito yung binibigay ng source, 12 billion pesos. Yan yung halaga ng mga assets na na-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Hindi yan basta-basta, di ba? So ayon sa artikulo, habang busy si Ko sa paggawa ng mga video, yung tunay na makinarya ng hustisya, heto, gumagalaw. Una, nag-freeze ng assets ang AMLC. Pangalawa, nagsampa na ng kasong plunder ang ombudsman. Pangatlo, nagsumiti ng ebidensya ang DPWH. At pang-apat, nag-i-issue na ng mga warrant ang Sandigan Bayan. Step by step, institutional. At para tapusin yung analysis ng source, ginamit nila itong quote na to mula sa Pangulo na parang nagsisummarize ng paninindigan ng gobyerno, walang pakiusap, walang paawa, batas ang masusunod. Kumbaga, firm, walang kompromiso. So, sa huli, dito tayo iniiwan ng artikulo na may isang napakahalagang tanong na dapat nating pag-isipan. Sa laban natin para sa accountability, ano ba talaga ang mas matimbang? Yung maingay na espektakulo na nakikita natin online? O yung tahimik pero masusing proseso ng batas?